Magandang araw mga kapatid kay Kristo. Ako po si Haji at ngayon isama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos para sa February 21. Ihanda natin ang ating puso at isipan. Huminga ng malalim. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong panahong iyon, iisa ang wika at iisa ang salita ng buong mundo. Habang sila'y naglalakbay patungong silangan, takatagpo sila ng kapatagan sa lupain ng Shinar at doon nanirahan. Nag-usap-usap sila, gumawa tayo ng ladrilyo at lutuin ito sa apoy. Ladrilyo ang ginamit nila sa halip na bato at aspalto ang ginamit nilang pampalitada. Sinabi nila, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na aabot hanggang langit. Gawin nating tanyag ang ating pangalan upang hindi tayo maghiwa-hiwalay sa buong lupa. Ngunit bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi ng Panginoon, isa lamang ang bayan at iisa ang wika nilang lahat, at ito pa lamang ang simula ng kanilang ginagawa. Walang makapipigil sa anumang balakin nilang gawin. Halika, bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At pinangalat sila ng Panginoon mula roon sa buong lupa. Kaya't tumigil sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya tinawag itong Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong mundo. At mula roon ay pinangalat sila sa buong lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang Diyos ay Panginoon, ang bayang kanyang hinirang upang maging kanyang pag-aari. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng tao. Mapalad ang bansang hinirang ng Diyos. Mula sa kanyang trono ay pinagmamasdan niya ang lahat ng naninirahan sa lupa. Siya ang lumikha ng kanilang puso. Siya ang nakaalam ng kanilang mga gawa. Mapalad ang bansang hinirang ng Diyos. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga may takot sa Kanya, sa mga umaasa sa Kanyang pag-ibig, upang iligtas sila sa kamatayan at panatilihin silang buhay sa gitna ng kagutuman. Mapalad ang bansang hinirang ng Diyos. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang mga tao kasama ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit
ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay magliligtas nito. Ano ang mapapakinabangang ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Ano ang maibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang ikahiya ako at ang aking mga salita sa salinlahing ito na makasalanan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao kapag siya'y dumating sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ang mga banal na anghel. At sinabi pa niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay o reflection. Mga kapatid, dalawang larawan ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos ngayon. Sa unang pagbasa, nakita natin ang tore ng Babel. Ang tao ay nagkaisa, pero hindi para sa Diyos. Nagkaisa sila para sa sarili. Ang sabi nila, gawin nating tanyag ang ating pangalan. Gusto nilang umabot sa langit sa pamamagitan ng sariling lakas. Hindi masama ang pagkakaisa, hindi masama ang pagunlad. Pero kapag ang sentro ay ang sarili, doon nagiging delikado. Ang Babel ay simbolo ng kayabangan. Simbolo ng pusong nagsasabing, kaya ko ito nang wala ang Diyos. Ngunit sa Ebanghelyo, kabaliktaran ang paanyaya ni Jesus. Hindi tore ang itatayo, kundi krus ang papasanin. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Napakalalim ng hamon na ito. Ang mundo ay nagtuturo, itaas mo ang sarili mo. Si Kristo ay nagtuturo, itanggi mo ang sarili mo. Ang mundo ay nagsasabing, protektahan mo ang reputasyon mo. Si Kristo ay nagsasabing, huwag mo akong ikahiya. Ang mundo ay nagsasabing, unahin mo ang sarili mong kaligtasan. Si Kristo ay nagsasabing, kung nais mong iligtas ang buhay mo, ibigay mo ito para sa akin. Mga kapatid, ang tore ng Babel ay itinayo paitaas. Ang krus ni Kristo ay itinayo pataas din. Ngunit may sakripisyo, may pagdurusa, may pag-ibig. Ano ang mas mahalaga sa atin? Pangalan o kaluluwa? Kasikatan o kabanalan? Kapangyarihan o katapatan? Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Isang tanong na dapat nating pagnilayan araw-araw. Maaaring hindi tayo nagtatayo ng literal na tore, pero minsan, nagtatayo tayo ng tore ng pride, tore ng galit, tore ng inggit, tore ng paghihiganti. Kapag ang puso natin ay puno ng ako, nawawala ang espasyo para sa Diyos. Ang tunay na paghahari ng Diyos ay hindi nagsisimula
sa taas ng tore. Nagsisimula ito sa lalim ng pagpapakumbaba. Ang krus na pinapasa natin araw-araw ay maaaring problema sa pamilya, kahirapan, paninirang puri, sakit, mga taong hindi nakauunawa. Pero kung papansinin natin ito kasama si Kristo, hindi ito magiging pabigat. Magiging daan ito ng kaligtasan. Mga kapatid, hindi kailanman natalo ang taong nagtiwala sa Diyos. Hindi kailanman napahiya ang pusong nanindigan para kay Kristo. Ang Babel ay nagdulot ng pagkawatak-watak. Ang krus ni Kristo ay nagdudulot ng pagkakaisa. Ang Babel ay bunga ng kayabangan. Ang krus ay bunga ng pag-ibig. Kaya ngayon, piliin natin ang krus kaysa sa tore. Piliin natin ang pagpapakumbaba kaysa pagmamataas. Piliin natin ang Diyos kaysa sarili. Pangwakas na panalangin. Panginoon, ilayo mo kami sa kayabangan na naglalayo sa iyo. Turuan mo kaming magpasan ng aming krus araw-araw. Bigyan mo kami ng tapang na huwag kang ikahiya. At tulungan mo kaming piliin ang kaligtasan ng aming kaluluwa, higit sa anumang bagay sa mundong ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.